Ang kwentong ito ay pinamagatang Gera sa mga Balon na matatagpuan sa Henesis 26, talata 1 hanggang 33. Tagutom noon sa lupain ng Kanaan, matagal nang hindi umuulan, kaya walang tumutubo sa bukid. May tubig sa Ehipto, ang bansa na nasa timog ng Kanaan. Naroon kasi ang ilog Nilo, pero nagpakita ang Diyos kay Isaac at sinabihan siyang huwag pumunta sa Ehipto. Manatili ka sa Kanaan. Sabi ng Diyos, Sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko ang lupain ito sa iyo at sa iyong magiging lahi. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyong amang si Abraham. Pagpapalain kita dahil sinunod ni Abraham ang lahat ng aking mga utos. kaya nanatili si Isaac at ang kanyang pamilya sa Kanaan. Tumira sila sa Gerar, sa piling ng mga Filisteo. Nagtanim si Isaac doon at ng taong iyon umani siya ng sagana. Patuloy siyang pinagpala ng Diyos hanggang sa yumaman siya ng husto. Nagkaroon siya ng maraming mga kawan ng tupa at baka at maraming mga alipin. Dahil napakayaman na niya, naiinggit sa kanya ang mga Filisteo. Pinuno nila ng lupa ang mga balon na iniigiba nila Isaac ng tubig. Pagkatapos, sinabihan ni Abimelech si Isaac na umalis na sa kanilang lugar. Si Abimelech ang hari ng mga Filisteo. Lumipat sila Isaac sa lambak ng Gerar. Naguhay ng balon ang mga alipin niya at nakahanap sila ng tubig. Pero nakipag-away sa mga tauhan ni Isaac ang mga pastol na taga-Gerar. Sabi nila, sa kanila raw ang tubig. Humuhay ng ibang balon ang mga tauhan ni Isaac. Inagaw na naman ito ng mga taga-Gerar. Muling nagkaroon ng away sa pagitan nila at ng mga pastol ni Isaac. Lumipat si Isaac sa ibang lugar. Nagpahukay ulit siya ng balon. Sa wakas, wala nang nang-agaw nito. Tinawag ni Isaac ang balon na kalayaan. Pagkalipas ng ilang panahon, bumalik na sila Isaac sa lugar na tinitirahan nila bago dumating ang taggutom. Nang gabing iyon, nagpakita sa kanya ang Diyos. Sabi ng Diyos, Ako ang Diyos ng iyong amang si Abraham. Huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Pagpapalain kita at bibigyan kita ng maraming inapo, dahil iyan ay pinangako ko sa lingkod kong si Abraham. Nagtayo si Isaac ng altar at sinamba niya ang Diyos. Isang araw, dumating sa kampo nila Isaac si Abimelech, ang hari ng mga Filisteo. Kasama pa niya ang kanyang tagapayo at ang pinuno ng kanyang hukbo. Sabi ni Isaac, Bakit ninyo ako dinadalaw ngayon, hindi ba? Pinaalis niyo ako sa inyong bayan? sagot naman ng mga Filisteo, Naniniwala na kasi kami na kasama mo ang Diyos. Gusto naming magkaroon tayo ng kasunduan. Ipangako mo na hindi mo kami sasaktan dahil hindi ka naman namin sinaktan noong tumira ka sa amin. Hinayaan ka naming umalis ng mapayapa. Malinaw na sa amin ngayon na pinagpapala ka ng Diyos. nagpahanda si Isaac para sa mga bisita. Nagkainan silang lahat at sumumpa na magiging magkaibigan. Pagkatapos, umuwi na ang mga Filisteo. Nang araw ding iyon, ibinalita ng mga tauhan ni Isaac na nakahuhay ulit sila ng bagong balon ng tubig. Tinawag ni Isaac ang balon na sumpaan. Kaya ang lugar na iyon ay nakilala bilang Bir Seba, na ang ibig sabihin ay balon ng sumpaan.